magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa tumadagdag na subscriber. O may nagdagdag na naman isa. O, okay na yun. Ha? Tungkol naman, ay yung rally ho nung bunyog, Impit Sara. Ang daming bumalo ha. O, hindi ho mga zombies yun. Tunay ho tao yun, yung mga dumalo doon, no? At dumadami pa sila, no? Salamat na lang. Oo, mga friend. O, pero, dito na naman tayo sa impeachment, no? Tungkol na naman ho dito sa pag-atras ni Abante, no? Pakinggan natin yung rason niya sa kanyang pag-atras. Alam niyo mga friend, mukhang sang-ayon ako kay Abante rito sa kanyang pag-atras, no? Kayo ba? Pakinggan natin siya ha. Abante, surprise if nobody suit Abante, surprise, nobody suit his endorsement for VP impeachment. Oh. Meron ho itong 14,000 views one day ago. Sir, on the impeachment, meron po bang lumapit na sa inyo to ask for your endorsement in case a fourth impeachment complaint will be filed? Wala pa eh. Walang lumapit sa akin kahit sino. In fact, I'm a bit surprised but bakit walang lumalapit sa akin. Perhaps baka naman kaya wala lumalapit sa'yo, Abante, dahil alam na atras ka na. Di kaya tuloy. They would think that I'm in favor of that. Pero nagsabi na ako nung una na I don't think that we are ready for that yet. What? Kaya pala wala lumalapit sa'yo kasi nagsabi ka na nung una na I don't think we are ready for that yet. O, di ba? Pero sang-ayon na ako kay Abante talaga sa totoo yung pag-atras niya. Tingnan yung mga rason niya, ha? Ay po, sir. Well, because unang-una, number one, wala na tayong panahon. We just have 10 session days. 10 session days. And the third impeachment charge have been filed sa SecGen. No? Eh, hindi pa nakakalabas sa SecGen yung mga impeachment charges. No? Pero pa yata pang 4. So, paglabas niyan, Sang-ayon ako sa mga rason ngayon ni Atras, sa totoo lang, mga friend. May magbiho tayo reaksyon. Pupunta yan kay Speaker, pag-aaralan yan, then it will go to the Committee on Rules. Pag-aaralan uli yan, it will go to the Committee on Justice. May debate pa yan sa Committee on Justice. So, in reality, wala na eh. 10 session days is actually too short for that. And hindi lang yan, kundi campaign fever na, election na, and then ita-transmit sa Senado yan, no? And actually, we are not sure about the Senate. Kung yan, talagang papatulan pa nila. Opo. Sir, hindi po kayo naniniwalang kayang i-fast track, kayang makakuha ng 1/3 sa House? Well, maaari makakuha ng 1/3. For example, like makakuha ng 1/3. That's 103 congressmen. Maaari. At this point in time, wala eh. Wala pa eh. I don't think that even the other congressmen would want to be in it. No? Kung makakuha man, yan. Are we sure that in the Senate the impeachment will actually proceed? So, palagay ko hindi rin because I don't think the Senate is actually prepared to even discuss about that. Sir, may mga nakakausap po ba kayong colleagues nyo sa House and So talagang gusto mangyari ni Abante, sigurado, sigurista siya na hindi, yung walang pagiging problema. Maraming balakid eh. Yun ang rason niya sa kanyang pag-atras. Tuloy. ano bang position on the impeachment? Well, sa akin, I think that some of them are actually quite cold. This impeachment proceeding. In fact, yung ibang Nararamdaman niya yung mga kasamahan niya na mga congressman nalalamig na rin eh. Mukhang kulang sa ayuda Okay. Usap ko, they were asking me, kinausap na ako, sabi ko, hindi pa.
nobody came to me and asked for any kind of an endorsement. So, sila din, ganun, no? Sa Quadcom namin, wala pang lumapit sa akin that is actually asking for endorsement or in-endorse nila ang impeachment. Wala. So, yung ibang nakakausap ko, they're kind of, meron reservation tungkol sa impeachment, actually. Sir, ang reservation po ba nila on the timeline? Yeah, one of them is that, yung timeline. Timeline. Ano po yung ibang reservations? Siguro ang iba dyan, tulad ng pag-aakala ko that we are not actually sure if the Senate would proceed with the impeachment or they will approve it. Sir, how many Kongs share this sentiment po? Actually, I don't know, Tina. I'm not actually sure about that. Kasi ang nakausap ko, mga ilan lang. So, I'm not actually sure about it. Like, when you say mga ilan lang, maybe a dozen, sir? Or mga less than a dozen pa yan. We talk about it in passing lang. In past. May mga nakakausap na rin sila mga congressman na mga less than a dozen, no? Pero yung pag-uusap nila hindi parang dibdiban, parang pagdaan lang, kumusta tayo sa impeachment? Parang gano'n lang, chika-chika lang, no? Ganun. Parang pakiramdam niya, quite cold sila di ba? O baka naman, nararamdaman nila kasing baka pinapakiramdaman din nila si Abante, di ba? Passing, nakikita ko naman na medyo may mga reservation natin, ilang mga nakausap ko tungkol sa impeachment. Sir, but if someone approaches you and asks for your Yan. endorsement, will you sign? Yeah, mabigat Galing magtanong to, no? Sir, if someone approach you and ask you to sign the impeachment, would you sign? Diba sagot ni Abante? At this point in time, palagay ko, Tina, hindi na I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment now. At this point in time, sabi niya, palagay ko hindi na I will not be a part of this impeachment at this time. Di ba? Because it's too short a time. And I think that we're not prepared for it. Sir, ano pong isasagot nyo dun sa mga nagsasabi na it's either you are anti-corruption and therefore pro-impeachment or you're on the other side? Well, I'm actually anti-corruption, but the thing is this, anyway, meron ng mga, I think that DOJ is now investigating that. Mas maganda kung halimbawa, kasuhan na muna sa DOJ yan. Investigahan muna ng NBI yan. And then, meron pa naman tayo every year, no? Yun ang sinasabi ko, mga pre, natumbok ni Abante. No? Yung tungkol sa korupsyon, sabi niya, imbestigahan muna sa DOJ, kasuhan muna yan. Imbestigahan ng NBI yan. Yun ang gusto niyang palabasin dito mga pre. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Di ba yung sinasabi ko? Bakit kasi nagpipilit kayo sa impeachment? Kasuhan niyo na muna sa kanya na yung impeachment na yan. Total, sabi nga ni ni Abante, mahaba pa naman yun, 2028. Pwede mo bang mag-file ng impeachment dyan Bakit pinagpipilitan nyo ngayon? Yan ang tumbok ng usapan na yan ni Abante. Bakit ninyo pinagpipilitan ngayon alanganin nga, maski sa Senado. Tama siya Ako, sang-ayon ako sa kanya. Kasuhan nyo na muna. DOJ. Tsaka nag-iimbestiga naman ng NBI tungkol doon sa grave threat na ginawa niyang pagbabanta sa pagpapatay niya si Bongbong, di ba? Asa na yun? Parang ganun
Kung meron pa tayo mapipiga dito. An impeachment can be filed every year. Pagkatapos niyan, in the 20th Congress, it will be... An impeachment can be filed every year. Ano pa? 2025, 26 or 17. Matagal pa, 2 taon. Pag hindi nila na-impeach yan, talagang katarantaduhan na yan, di ba? Congressman. Sangayon ako sa kanya. To be able to file the impeachment if you want to. And then, palagay ko, at that time, we are prepared to tackle that. How can it already? And in the next impeachment, perhaps I'd be in favor of the impeachment proceeding. Kung sa susunod na, every year, pwede man tayo mag-file ng impeachment. Perhaps, susunod na I'll be in favor, sabi niya. Sa ngayon talagang duda siya na di ba? Perhaps na, pero may perhaps pa rin, hindi pa rin sigurado na magiging favor si Abante. Pero sabi niya, perhaps, kung susunod na impeachment, 20th Congress, kung nanalo siya, magiging in favor na raw siya. Di ba? Mga boss, ako, sang-ayon ako sa kanya, sa pag-atras niya. Kayo ba? Tuloy natin. As long as we are prepared to tackle. Sir Sandro Ochoa, Sa ngayon ni Abante, hindi raw sila prepare samantalang kung sa next year siya, 20th Congress magpapile siya ng impeachment dito kay Sara, mas preparado na sila. Tsaka yun nga, baka yung Senado natanggal na yung mga galamay ng halimaw doon, mas makakasiguro na siguradong lulusot sa Senado. Di ba mga friend? Tuloy natin. Son of Billionario has questions po. Yeah, sige. Hi ko, good morning. Pero Hi, good morning. Kung walang issue on the timeline, would you have supported the impeachment? Kung halimbawa, marami pang oras dyan, I might think of joining it. Marami pang oras because nakita naman natin ang investigation na ginawa ng Committee on Good Government. Talagang kinakailangan. Pero at this point in time, wala tayong panahon dyan. When do you think, Kong, it's the best time to impeach the Vice President? Yeah. I think after this Congress, in the 20th Congress, palagay ko, the more we would investigate, the more we would be able to see what's happening. Meron ng mga investigasyon ginawa ang DOJ dyan. I think we're more prepared to tackle it. Would you go in the next Congress? Would you go as far as convincing other members? I think iba po talaga they're hell-bent to get the Vice President impeached. Well, we'll cross the bridge when we get there. That thing is this. Ako, personally speaking, I would agree with the impeachment in the 20th Congress. Yun kung mananalo ka. So, ulitin ko lang, pabalikan ko lang yung sinabi nyo. And you think some of the House members also share that sentiment? Ano yan? Balikan ko lang din po yung sinabi ninyo kanina kay Ate Tina. So you mean other congressmen are also sharing that sentiment na sa 20th Congress na? Palagay ko, hindi ko naman nakausap marami, pero yung mga nakakausap ko, palagay ko they're more amenable to... Dami kasi pala yan, congressman yan. 300 yata yan. Discuss impeachment in the next Congress. At yun din po yung rason kung bakit sila tahimik over the past few days, weeks, when impeachment complaints were filed. Perhaps, actually doon na to, Sandro, bakit tahimik sila? Sa amin naman sa investigation sa Committee on Good Government, nakita naman natin yung talagang mga
mga violations, no? Oo. So, I think if this, ang sa akin lang, why do we have to be in a hurry? Oo. Yun ang tanong ko, why do you have to be in a hurry? Oo. Okay? We can investigate more, we could be able to be more sure. Oo. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment Oo. rather than today. Oo. All right, sir. Thank you, sir. Sang-ayon ako doon, mga boss. Sa ngayon, hindi talaga sigurado eh. Dahil yun nga, makakuha mo sila ng 103 na boto doon sa mga congressman. Pagdating doon sa Senado, 8 lang ang kailangan eh. Tabla na yung impeachment eh. Di ba? 8. Si Bato, si Kimo, si Bongo, si Villar. 2 yata yung Villar, 5 na. Diba? Revilla, 6. Baka Estrada pa eh. 7. Mga kumari yan eh. Nung kinasal yung anak ni Revilla, si Sara. Yung pa isa. Meron pa isa eh. Kalimutan ko eh. Basta meron pa isa. Sobra pa nga sa 8 eh. Kung tutusin mo eh. Tabla na yung impeachment. Mantalang tama si Atras. Si Abante eh. Kasuhan niyo na muna. Doon sa mga kasalanan niya, graft in corruption, mga kung ano-ano, di ba? Betrayal of public trust, meron pa silang betrayal of public trust. Kasuhan nyo na! Huwag nyo na ipilit yung impeachment, pampagulo lang yan eh. Nadidelay lang ikakaso nyo dyan eh. Samantalang pag kinasuhan ninyo yan, tama si Atras, si Abante, na bigay nyo na sa DOJ. Di ba? Yung impeachment, yung parang kung ibig sabihin ni Abante, impeachment can wait. Kasi 2028 pa yung pangarap ni Sara na maging presidente raw siya eh, di ba? Ang dami pang parating. Meron pa yung ICC. Di ba? Hindi apurahan. Isang ayon ako dito kay Atras, kay Abante. Mga friend, kayo ba? Isang ayon din ba kayo? Mag-comment po kayo ha. Mag-collab na po tayo. Yun ang, para sa akin din, tama si Abante, di ba mga friend? Pinakamadali niya, maraming sagabal dito sa impeachment eh. Samantalang dito sa ipapail nilang kaso, kakasuhan na nila yan sa mga ano nilang mga kahalimawan na ginawa niyan. Di siguradong aaksyonan siyempre agad ng ano yan, ng Department of Justice yan dahil maliwanag yan eh. Yung ginawa na pagmumura doon sa pagbabanta sa buhay ni Marcos, nung asawa niya, tsaka nung pinsan niya. Di ba? Marami pa. Yun nga hindi may paliwanag na 612 million. Yung naging ano, ang daming pwedeng ikaso. Ba't pinagpipilitan nyo nga naman yung impeachment? Sabi ni pwede naman next 20th Congress, pwede na sampahan ng impeachment. At least nakakulong na yan. Wala namang kawala doon sa mga kasong isasampayan. Wala nga namang lumusot pa yan. Ang liwa-liwanag, na inorderan niya, patayin ang presidente. Di ba? Ewan ko, ano to, gulo-gulo, parang ano to, pinipilit siya sa impeachment eh. Kaya, di ba? Maraming sagabal. Samantalang dito, lang nga naman magrarally na naman yung Iglesia ni Cristo. Pag sinampahan ng kaso, wala naman sinasabi si Bongbong na hindi ako pabor na sampahan nyo ng kaso yan. Ang sabi lang naman ni Bongbong hindi siya pabor na siya sa impeachment na yan. Di ba? Kulam tayo. Sakit sa ulo talaga itong ano na ito. Kalat ni Bayo. Jeff Ramos na, shout out. Shout out kalat ni. Hello Miss Shilo Saint. Ingat. Sabi ni Kalat niya, shout out Miss Shilo Saint. Ano to? Bes Sanchez, welcome to the club. Ano ba yan? Kayo ang nag-iimbestigahan yan. Tapos ngayon, kayo din ang aatras. Anong klase yan? Bilib na sana ako sa inyo. Dapat suportado ninyo yan hanggang sa maalis pwesto si Sara Tambadustay. Iabante mo na yan, Congressman Abante. May rason naman siya, Besa.
Abes, ha? May rason siya. At kung ako tatanungin mo, sang-ayon ako sa rason niya. Kasuhan niyo na muna bago, di ba? Pinipilit impeachment, ang daming yung kaso. Dahil yung kaso niya, siguradong mawawaran to para siya. Alangan naman sabihin ng Department of Justice na walang probable cause. Di ba? Bukong-buko yung Department of Justice na di ba? Liwaliwanag eh. Oh. Yung plunder, ang liwaliwanag. 50 million, plunder, di ba? Plunder na. 612 million. Yung hindi may paliwanag na Mary Grace Piatos, kung ano-anong paano. Yun lang yun. Utik yan, Mas maliwanag yun kaysa ito, impeachment na to. Nalalabuan si Atras, si Abante. Elpidio Gabriel, shout out. Paano hindi ka manlalamig kung ang naririnig mo sa president ay parang duwag din na impeachment? Totoo, may baho si Bongbong na kinatatakutan ibulgar ni Inday. Diba? Federico Mandak, shout out, sumagot. Tama ka, hirap ipagtanggol ng taong ayaw naman lumaban. Bugbog sarado na, piling mabait pa rin. Paano mo pa siya susuportahan? Dapat sa kanya ay iwanan. Hawak niya lahat ang 4 na alas, panalo na, pero humihirit pa na no to impeachment, no to ICC, todas ang bayan. Ang ending, beso-beso uli sila. Na-scam na lang tayo. Yun ang problema ron. Yun ang nakakatakot doon, Federico. Kalat ni ulit Huwag ka na magtaka, Kasani, si paring Benny at ang mga katropa niya sa Tuadcom ay pera lang ang katapat ng mga gunggong na yan. Patay tayo dyan. Sa uulitin, lahat ng naririnig at nakikita natin ay pawang sarswela at puro drama lang. Patay tayo dyan. Parang ganun nga, di ba? Ang gagawin natin Kala natin totoo Bong Tupa, shout out. Wala na tayong pag-asa. Tinatawanan lang ng mga Duterte ang impeachment. Mismong presidente hinaharang. Bakit ayaw ba niya ng accountability? Pera ng bayan yan. Meron kaming karapatan kung saan ginastos anak ang putik. Yan, galit. Kalat nila naman. Ang gulo ng mga potragis. Mas mabaho pa sila sa nagkabuhol-buhol na bulbul ng kabayo. Ayun nga. Shout out mga magugulos na bulbul. Mabuhay at maswerte kayong lahat. Patay. Michelle Edwin, my friend, shout out ha. Librado Ludovico. Blessed madaling araw ng Biyernes, karaoke. Mga ka-warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po tayo. God bless po. Stay safe and healthy. Pakibati na ang aking birthday, January 18. I'm 72 years old. Oh, happy birthday! Librado Ludovico. Mas matanda ka pa na sa akin, friend. Happy birthday ulit Librado Ludovico May you have many more birthdays to come. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Tapos, at advance 47th wedding anniversary naming mag-asawa. Thank you, Karaoke. And of course, thank you kay Lord. Amen. 47. Parehas tayo. Kami sa 48 na kami sa June 3. Birthday naman niya yun. Happy birthday ulit, Librado Ludovico. Shout out, friend Shervin Sapeda. Christiansen, July 7, Alcantara. Shout out sa inyo mga friend Friend Dolor Garcia. Friend Ami Bingson, shout out. Eman Escalona nak, shout out Elizabeth Iscare, shout out. Good PM Xerox. Nanlalamig na daw ang mga congressman dyan sa impeachment para kay Sara. Bakit? Natakot na ba ang mga yan sa INC? O talagang nagdrama lang sila, kunwari kontra? Pero ang totoo, takot ang mga yan sa mga Duterte. At syempre, mag-i-eleksyon na, kaya, ayan, atras abante sila dyan. Only in the Philippines yan. Ikaw talagang magaling tayo, Pilipinas sa lahat ng Test Tenko, shoutout, Karaoke. Ako hindi aatras, nakikinig lang lagi sawa ako kay Sara.
Noel Tenco po, reporting. Shout out, Noel Tenco. Elizabeth Iscari ulit to. Only Pinoy lang ang ganyang mag-isip. Yung urong sulong. Mga politiko pa ang numero unong ganyan. Galit ko no, pero eto, wala palang balls. Kakahiya kayo. Para sa bansa yan. At di para sa sarili ninyo lang interes. Kaya tuloy ganyan ang bansa natin. Dahil dito sa mga politikong ewan, matapang ngayon pero duwag pala. Hindi. Si Abante, kung gusto niya, kumbaga sa bilyar, sure ball. Ha? Mas sa tama siya, friend. Sure ball yung magkaso na lang muna sa DOJ, sa kanay impeachment. Hindi na, ba't ba nagmamadali kayo? Pwede naman next year. Yung sabi niya, di ba? Kaya ito, 2025, pwede pag after election, file kayo impeachment, di ba? Pwede, di ba? Mas sigurado, di ba? Ang maganda, nakakulong na si Sara Duterte. Alam nga namang hindi siya ma-warrant of arrest. Ha? Di ba? Lalo yung plunder, no bail pa yan. Tama si Abante sa kanyang pag-atras. Librado ulit Karox, baka yung umurong ay mga miyembro ng INC. Basta tayo okay, tuloy lang ang ligaya kahit nakadismaya. Ewan kay Lord Jesus. Ewan kay Lord Jesus na lang tayo umasa. Kasi kung mga politiko at talaga namang walang aasahan, amin. Tayo dyan. David Alvin Mendoza. Sana naman po ay makapag-isip ang mga miyembro ng INC pala dahil ang mga sinusuporta nila ay mga magnanakaw at mamamatay tao. Hayaan nyo na yung mga umalis na subscriber nyo, Karox. Hindi natin kawalan yun. Totoo yan, David. Porbing Peña, shout out. Gandang hapon, Sir Rox. Impeach Sara Duterte, pro-China. Huwag bawasan ang subscriber ni Sir Rox. Ako, pindot lang ng pindot. Ay, nandito. 3JC Hope, shout out ha. Hayaan mo yung mga unsubscribe, ibig na sabihin, close pa rin ang isip ng tunay nangyayari sa bansa. Hindi sila makakatulong sa mga isinusulong nating advocacy to free the Philippines from the corrupt, free the Philippines from the Dutch, free the Philippines from Kibbs, Ruben, Bato, Epe, and Boom Tarat-Tarat. Naman siya. Ay. Poring Peña ulit Si Garcia ang dapat tanggalin dyan sa Comelec. Kaya natalo si BP Lobredo. Dapat magkaroon na namin ng rally kay Garcia na impeach yan Para madala Wala pa yatang na-impeach na Comelec chairman di ba? Taka mo yung 150 million dahil sa niya. Dapat sana bago ka mag-dequalify, umuha muna ng para sigurado, Garcia, sa Supreme Court. Kausapin mo muna yung mga abogado sa Supreme Court. Oo. Kung pwede mong i-disqualify ito. Takin mo yung sinayang mo panahon sa pera. Paano kung mamaya sabihin naman sa Supreme Court, bakit mo pinayagan tumakbo si Kibuloy? Dapat yan, nuisance candidate yan. Di pabaguhin na naman ulit. Ang daming dahilan para ideklara si Kibulog na nuisance candidate. Unang-una na, baliw. Tapos ang kaso, ang dami. Tinuba utak niyan, papaligil niya lindol. Dapat nag-iisip talaga itong Comelec na appointed son of God siya. Pinayagan yung tumakbo, senador. Tapos nung nag-file pa ng kandidacy niya pinaka-last yata. Dadaan yung kaluluwa sa kanya para makakit sa langit. Sira ulo, pinayagan ninyo. Talaga to. Ba't yung mga to? Hindi ko alam sa inyo, Comelec. Jokiano. Karox, nag-urong ang mga yagballs, dami ng dahilan. Jokiano ulit Tama ka, Karox. Gawin nila yung party nila. Wala silang pakialam sa Senado. Di ba? Pero may katwiran si Abante sa kanyang pag-atras. Para sa akin Marilo Pabianak, shout out Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Naku, mula po sa itaas at gitna at ibaba ay nagsiatras na po. Kaya
wala nang tila mag-aabante. Sobrang nakakadismaya na po pinapakita nila. May something po at a very important na alam si Sarah. Ano po tay? Your guess is as perfect as we are. Ano po? Totoo, may hawak talaga alas yan. Saan pa tayo patutungo? Ha? Saan na tayo patungo, Lord? Manguna po kayo sa kaayusan ng bansang Pilipinas. Serye lang po ang ginawa nila, DN na po palabas nila. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Mahal Fabian. Ted, shout out Ted. Si Abante, Dan Fernandez, halata kong maka-Duterte yan, maaaring ibang pang kongresista at iba naman ay takot na hindi botosan ng Iglesia ni Cristo. Ang paninindigan nila ay kay Duterte, mga walang kwentang pinuno ng bayan. Diba? Ay nako, ewan. Ramon Valencia, shout out. Bossing, ang pagkakaiba ni Marcoleta ay miyembro ng Iglesia ni Kulto, si Erice, at binuko niya ang kumilekta noon na nagkapera si Garcia sa nakaraang halalan. Yun lang. Baka takot sila sa iglesia talaga kaya hindi nila dinisqualify si Marcoleta, di ba? Ramon Valencia ulit. Bossing, si Abante pumaatras na nakita niya siguro na marami yung iglesia ni Kulto kinabahan. Mas marami ang Katoliko. Totoo. Ramon Valencia ulit. Kumusta na lahat, mga Karaoke Warriors, at sa pamilya mo? God bless as always. God bless, Ramon. Alin tayong shout out. Gandang gabi tay. And to your family. Duwag pala ito si Abante. Kakahiya sa apelyido niya. Dapat patunayan niya na Abante ang apelyido niya, hindi Atras. Tayo dyan. Pero may katwira siya kaya nga bilag ko siya ulit ngayon. Federico Mandaco, ano ba sa palagay mo? Tama ba yung katwira niya? Yun sa ginawa niyang pag-atras, Federico Mandaco ulit to. Umpisa pa lang naman nung Quadcom Atras Abante na yan si Abante. Di malaman ang tunay na posisyon niyan dahil sa courtesy daw niya kay Digong. Ngayon lumabas na lahat ang ebidensya para ma-impeach si Sara. Biglang umatras na naman dahil sa eleksyon, natakot sa rally ng INC. Milyones ang ginastos ng Quadcom. Binaliwala lang, palibhasa, di nila pera. Parang Comelec lang, naaksaya ang pera dahil sa atribida. Diba? Arlene tayo ulit. Tama si Sir Ludovico. Malamang kung aatras yang si Abante sa impeachment ni Sara, malamang iglesia yan si Abante. Diba? David Alvin Mendoza ulit. Baka po aanib yun sa reliyon ni Atras Abante, ang iglesia ni Barabas, Cristo pala. May ito si Abante. Pastor din to Shout out, Jun Lagon, my friend. Pastor Jun Lagon. David Alvin Mendoza ulit. Good evening po, Karoks. Wala talaga, sinayang lang ang pera ng taong bayan dyan sa investigasyon ng Quadcom na yan. Anomalya ni Sarah Jean Potpot, baliwala lang sa kanila kahit binastos pa sila ni Sarah Jean. Para kay Digong naman, ikaw lang ang may gustong mapunta sa impyerno, ugok. Hayaan mo Digong, baka bukas makalawa ay sunduin ka na ng kamatayan at dalhin ka ng kumpare mong si Taning. Di ba? Tsaka yung makatwiran ni Digong, no? Patayin na raw, putik, kaysa pakainin pa. Kung gano'n ang katwiran mo, Digong, di lahat ng nakakulong na mga kriminal doon, pabaril mo. Sabagay, meron na siya mga pinapatay doon, di ba? Pinalakad kay Garma, pinatay yung mga incheck, ginawang dinuguan. Siya sinuturong nagpapatay. Di ba? Ay, nako, bongbong. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox. Dadami din yan, Sir. Talagang nakakadismaya mga asa Kongreso. Kaya si Atras Abante, wala silang panindigan. Binigo nila, mga umaasa sa kanila. Mga akalain natin, makakatulong sila sa taong bayan. Ay Lord, kayo na po manguna sa mga nangyayari sa inang bayan. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Nathaniel Kakal, welcome to the club. Huwag na pong iboto mga yan. Tayo, hindi natin sila iboboto. Mga tanganisim virus. Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Karaoke. Dapat itong si Garcia ng Comelec ay palitan
o tanggalin. Kaya lang mukhang hindi kayang tanggalin ni PBBM dahil nakinabang din siya. Pinayagan ni Garcia na tumakbo si PBBM nung nakaraang eleksyon maski nirereklamo siyang drug addict. O, diba? Tsaka may kaso. May kaso siya. Non-filing of income tax return for consecutive, di ba? At nagwawala nga si Rowena Guanzon na DQ yan. At marami pang nagsasabi na talagang DQ siya, pero nakatakbo siya. At presidente siya. At nakakuha nga ng 21 million votes. Landslide. Mantalang si BP Lenny na walang kasalanan, walang dynasty, nagtrabaho, maski na mababa ang budget, maraming voluntarism ng mga, pag nagpatawag siya ng rally, talaga namang makikita mo hindi mahulugan ng karayom ang mga tao, na sarili-sarili ng gastos. Talo ng Comelec. Noel Mendoza, shout out. Sa totoo lang, mister, sa totoo. Kaya nga abante. Siyempre may atras din. Alam nga naman, puro lang abante. Ito na naman to si Noel. Welcome to the club, Noel. Mga kailangan ko rito. Matitindi ang sense of humor. Ito, pinakamatindi. Ito. Abay, ano ba yan? Abante ba o atras? Natatakot sa rally ng INC. Baka di siya iboto. O, diba? Hindi, may katwiran, friend. Pakinggan, panoorin mo ito vlog ko ngayon. May katwiran si Abante. Dapat sampahan nyo na ng kaso kasi. Sino ba ba? Buti pa si Gadon, sinampahan ng disbursement niya. Disbursement yata yan eh. Di ba? Oo. Sampahan nyo na. Si Engineer Toto Kausing, Atty. Toto Kausing, sampahan nyo na ng disbarment yan. Kayo, na-disbar kayo eh. Tapos yan lang, hindi na-disbar. Minumura na yung presidente ng Pilipinas. Ano yan? Hilo? Diyan natin malalaman. Ha? Kung may kapit pa si Digong, silang, ang mga Duterte, sa Supreme Court. Di ba? O, sa Integrated Bar of the Philippines. O, IBP. O. Diyan natin malalaman. Lalabas lahat ng kung saan may kapit ng Duterte. Pag sinampa mo, lalabas eh. Oh, sampahan mo ng disbarment. Oh. Tapos, sampahan mo na naman ganito. Oh, sa DOJ. Oh, ng graft and corruption, plunder, to si Sara Duterte. Oh, sampahan niya. Tignan natin, no, di ba? Malalaman na kung saan yung talagang mga hindi kay Marcos. 3J show ulit to. Bakit, Sir Rox? INC lang bang botante sa Pinas? Pati si Gibbs, gusto atang humingi ng saklolo sa INC para sa candidacy niya. Ilang milyon ba talaga INC? Ang alam ko, Sir Rox, may katoliko na milyon-milyon, may dilaw, pink, neutral, new voters, may mga nagising na votes ni Digong, hindi lang INC, natakot ang Quadcom. Parang ganun nga, friend. 3J show ulit to. Si Rox, si Garcia dapat ding impeach yan. O talaga. Kita mong ginagawa niya kalokohan, milyon-milyon pera ang inaksaya niya sa mga balota. Dapat siya pagbayarin dyan. Impeach Garcia 2, isabay kay Sara. Dapat. Mission accomplished mga boss. Ay nako Lord. Ano sa palagay niya mga friend? Magbigay nga kayo ng reaction nyo naman sa ginawang pag-atras ni Abante. Para sa akin, pabor ako. Doon sa kanyang ideolohiya, nasampahan na muna ng kaso. Huwag mag-apura sa impeachment dahil hindi nakakasiguro sa Senado. God bless mga boss. Good night po.